We are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito, karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba yung nangyari. At hindi natin napaghandaan dahil iba yung in-expect natin. But anyway, nangyari na. We will be helping the families of those na naging casualty. We will help them to recover. Meanwhile, another typhoon is approaching, and the name of the next typhoon is Uwan. Mga kapuso, nandito po ako ngayon sa Alert Center ng Valenzuela City dahil nandito rin po yung kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office. At dito po ay puspusan na rin po ang kanilang paghahanda para sa paparating na Super Typhoon Uwan na inaasahan pong papasok sa Philippine Area of Responsibility either mamayang gabi or bukas po ng umaga. At kahit na hindi naman po inaasahan na talagang dito ang tama o landfall ng bagyo, kundi sa may bandang hilagang Luzon, no? Either sa Isabela o Aurora, sinasabing malaki rin po yung sakop o yung saklaw nitong paparating na bagyong ito, kaya pinaghahanda rin po ang lahat ng mga lugar at kabilang na nga po ang Valenzuela sa mga talagang puspusan ng isasagawang paghahanda. At makikita po natin na dito nakahilera na yung kanilang mga gamit na pwedeng gamitin sakaling tumaas yung baha dito sa kanilang lugar dahil alam naman po natin ang Camanava area, isa po yan sa mga talagang binabaha at Valenzuela ay hindi po makakaligtas kung sakasakali kung talagang tumama rin po yung malakas na pag-uulan o yung magiging epekto ng super typhoon. So makikita po natin na meron na po silang mga fiber boats dito at kung ano-ano pang mga kagamitan. At para bigyan pa tayo ng karagdagang detalye, kaugnay nga po dito sa paghahanda ng kanilang DRRMO dito sa Valenzuela. Mga kasama po natin si Sir Glenn Mark Lanozo, ang Research and Planning Staff ng Valenzuela DRRMO. Magandang umaga po sa inyo, Sir Glenn. Good morning, Oo, napansin ko lang po kasi, no, napakaganda, marami kayong mga gamit. Bukod dyan sa mga fiber boats, life vest at mga floater, ano. Tsaka doon, may mga rubber boat pa kayo doon sa mga taas na mga sasakyan po ninyo na pang rescue. Napansin ko rin po, meron kayong mga high-tech na mga gamit rin po rito. Pwede nyo po bang ikwento lang po sa amin, paliwanag sa amin, para saan po ito, gano'ng kahalaga itong mga gamit na ito para sa pag-rescue at kung sakasakaling meron pang mga iba pang mga untoward incident na posible mangyari, wag naman po sana, no? Pero ano po ba yung silbi ng mga to? Halimbawa, itong drone na to. So ito ma'am yung ating waterproof na drone, no. It can rescue yung kanyang sarili. Halimbawang malubog sa tubig, pwede siyang mag-tilt up ulit at paliparin yung sarili niya. And ganun din kaya niyang bumuhat ng life buoy kung sakaling merong drowning incident at pwedeng lagyan ng life buoy sabitan itong ating so hindi na drone. tao ang Hindi pupunta doon para Yes. ligtas din yung mga rescuers nyo, di ba? So Yes, ito na ma'am. lang. Opo. Gano'ng karami yung mga ganito nyo rito sa Valenzuela? Meron po kaming isa nito at meron kaming iba't ibang uri pa ng drone. And meron din tayong yung ating Ano po to? remote control na life buoy kung Paano po saan ito nag-work? pwede po siyang sakyan ng rescuer para puntahan yung nalulunod, or Okay. pwedeng yung life buoy lang mismo i-control na lang ng rescuer para puntahan yung nalulunod. Tapos, saan pupwesto yung nalulunod? So, pwede siyang humawak dito, tapos papaanda rin ng rescuer para Siyang makapunta. nakaganyan? Yes. So hindi siya nakatayong ganon? Parang Hindi po. nakahiga siya dito? Yes, ma'am. Oh. Parang motorcycle. So, isang tao lang ang kaya niya? Kaya rin naman, ma'am, rescuer yung nakasakay dyan, tapos pupuntahan niya yung nalulunod, then magdahan-dahan na lang. Tapos hahawakan? Yes. So, hindi naman siya yung parang mabilis na baka delikado naman? Mabilis po siya, pero pagka may tao, pwede namang kontrolin ng
maging mabagal siya. Nasubukan nyo na po to? Yes, ma'am. Nag-simulate na rin po kami niyan since meron kami mga rivers around Valenzuela. So, tinry na namin para in case na kailanganin, alam na ng mga tao namin kung paano gamitin. Ito naman po ay pwedeng i-deploy nyo rin po sa ibang mga lugar kung halimbawa may mga lugar na mas mangangailangan. Yes, ma'am. Meron kaming 2 unit ng Oo. remote control na Lifebuoy na to. Okay. Tapos bukod dyan, nakaready na rin po yung mga megaphone, mga ilaw, life vest. Ito nakita ko po may mga rice to go, ready to eat na packed rice. At kung ano-ano pang mga gamit. I presume ito po ay ang laman ng inyo pong parang go bag. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin? Ito po ba ay pinamimigay ninyo sa mga residente para lahat sila meron silang go bag? Or how do you call this again dito sa Valenzuela? Ito, ma'am, yung tinatawag na panatag bag. Para no? mapanatag Oo. sila. Actually, Okay. kulay blue yun. Ongoing pa yung aming process para Nagpapack kayo? Yes, Oo. para mabigay sa community. And hopefully mabigyan na yung mga unang-una yung mga vulnerable sectors. Yung mga barangay na Yes. Vulnerable. binabaha. Yes. Okay. And also, kung makikita nyo, may iba't ibang items dito. Ito ay, kumaga, survival gears. Oo. No? Hindi naman necessarily ito yung kailangan dapat laman ng go bag mo. Pero if you want to upgrade your survival and preparedness, pwede yung iba rito ay idagdag natin sa ating go bag. Like, ano ba yung mga hindi kasama sa normal go bag pero pang-upgrade yan ng survival? So for example, ma'am, meron tayong solar charger, meron tayong tinatawag na water filtration. This is not just a tumbler. So ito, nag-filter to ng water. so kahit nakunin mo sa baha, Yes, kahit kung talagang kunin mo sa baha. desperate na yung sitwasyon, Yan, so kukunin ito mo yung sa baha filter. yung tubig, pero Yes. Kukuha ka ng tubig, running water, then you just press it. Potable water na siya. maiinom mo kahit yung baha, Yes. Sure yun. Yes, ma'am. Hindi ka Yes. nakasakit. And yan, meron din lutuan. tayong portable na ba yan, stove, rice and cooker? pwede ka magsaing, pwede magluto ng ulam. Ulam. And ito yung mga iba, 'di ba, merong mga meal ready to eat, pero baka kasi hindi sanay yung katawan ng tao. So dito tayo sa the usual, kanin pa rin at ulam. Yung mga ulalam, yung mga rice to go, kanin na to, hindi na kailangang iinit pa. At ito yung mga high energy biscuits na Para makasurvive ka lang talaga, no? yes, expiration 2033. I-make sure natin na yung mga laman ng mga go bag po natin, yung panatag bag, talagang matagal pa expiration. Baka mamaya nandyan siya. Tas, sa tagal ng hawak nyo na siya, hindi natin na-isip, expired na pala. Yes, yung panatag bag, kumbaga yun yung starter, dadagdagan na lang natin. Tapos ito po mga sasakyan nyo rito, ready to be deployed anytime. Yes, ma'am. Actually, as of this moment, meron pa rin kaming team na nasa Cebu na nag-a-assist sa mga community ron. Oo, wow. So, yun yung second batch na namin. Yung mga first batch nakauwi na. Okay. So sir, paalala lang po, may hotline po ba na dapat tawagan at ano po yung paalala na pwede natin ibigay sa mga residente? Hindi lang po dito sa Valenzuela, kundi of course sa mga kababayan natin na pwede rin pong matuto from your kind of preparation dito sa Valenzuela. So, in case of emergency, meron po tayong hotline 835-5000, and we also have the V-Alert app kung saan pwede kang mag-download sa Play Store and App Store para in any emergencies, pwede mong gamitin yung application na yun.